Wait lang. Naiiyak ako eh. Habang dumadaan yung araw, pakiramdam mo parang wala nangyayari. Kahit pagod na pagod ka. Pagod na pagod ka dun sa proseso. Hi guys, we're Tropang Queer Boys at nandito kami ngayon sa Mamush Cafe. I'm Arzon. I'm Joshua. I'm Leo. I'm Ram. At ngayong araw, gagawa kami ng isang podcast kung saan pag-uusapan namin kung ano yung mga naranasan namin habang ina-achieve namin yung mga goals na pilit naming inaabot ngayon. So naganda ako ng mga katanungan para sa aming lahat. Siguro isa-isa naming sasagutin yung mga tanong na yun. Kaya natin kung ano yung mga point of view nila sa mga katanungan na bibitawan ko para sa kanila. So siguro mag-start tayo kay Joshua since siya na rin yung nasa tabi ko ngayon. Question number 1. So, para sa'yo, Tol, naranasan mo na ba yung sobrang hirap na sitwasyon while trying to reach your goals? Actually, ranas na ranas, lalo pa ngayon, di ba? Kasi para maabot mo talaga mga goals mo, nandyan yung hirap, pagod, sacrifice. Wala naman dyan yung automatic eh, maliban na lang kung pinanganak ka agad na mayaman. The more na nagsasacrifice ka sa pag-achieve mo ng mga goal mo, mas titibay ka, mas maabot mo to. Pag nandun ka na sa tuktok, kung bumagsak ka man, alam mo kung paano ka ulit umangat. Kasi nagdaan ka doon. Tama naman. Ano ba, para siyang isang building na mas magiging matibay yung isang building kapag ginawa mo ng matibay yung mga footing niya, di ba? Yung mga poste niya. Di ba? Foundation, tama. Ayan, that's the perfect alam mo, nagawa siya na maganda, di ba? Para mas maging matibay. So, para kay Joshua, ang pananaw niya is mas maganda na nagsimula dun sa sobrang hirap. Para yun yung magiging pinaka-foundation para kapag nandun ka na sa rurok ng tagumpay, hindi ka na basta-basta babagsak. That's good. So, narinig na natin yung sagot ni Joshua dun sa question number 1. No? Siguro laktawan muna natin si Leo kasi medyo hindi pagod yung ano niya, yung nararamdaman niya ngayon. ano na lang yun, no? Mailusot na lang eh. Ang tanongin muna natin ay si Kuya Kram. Naranasan mo na ba yung sobrang hirap na sitwasyon while trying to reach your goals? Well, sa question mo yan, trying to reach your goals, it's very normal and natural na mahirap talaga yan. Kasi, kaya ka nga nag-goal, ibig sabihin, this is something na hindi mo pa na-achieve. And kailangan mo mag-adjust. At kailangan mong daanin talaga yung nahihirapan ka. Ako, I've been experiencing many challenges pagka meron akong gino-goal. At pag na-achieve ko siya, yung next goal ko, sisiguraduhin ko na it is better and I know may mahihirapan ka. Sabi nga, kapag ka nahihirapan ka, ibig sabihin nun, nasa tamang direction to reach your goal. Tama. So, it's very natural na mararamdaman mo yung mahirapan ka. Normal yan. Kaya, kung sasagutin ko yan, kasama sa buhay yun. At nararamdaman mo yun, yearly, monthly, actually daily. Daily. May mga part, kahit nga pagluluto lang, or, di ba, may mga ginagawa tayo na, na something, pero alam natin, may challenges. So, yun para sa akin. Tama naman. So, just to make it short, para sa'yo, ang pinakapananaw mo sa buhay is, kung nahihirapan ka, ibig sabihin tama yung ginagawa mo. Yes. Pag nahihirapan ka, tama na yung, direction mo, tama na yung ginagawa mo. So, dako naman tayo kay katropang Leo. So, Tol, naranasan mo na ba yung sobrang hirap na sitwasyon while trying to reach your goals? Oo, danas ko. Tulad ng hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi ko alam kung paano makaka-survive sa everyday kasi sa financial needs talagang hindi rin talaga kaya. Kaya sobrang hirap para sa akin, mahirap yung maging mahirap na paano mo i-reach yung goal mo na mahirap ka. Kaya yun sa akin parang laban lang. Laban lang. Parang alaksan FR. Yun. Yung para sa akin. Yun nga yung isa sa mahirap na sitwasyon na hindi lahat tayo is pinanganak ng mayaman. So, wala tayong choice. Hindi tayo kagaya ng iba na hindi na nila kailangan problemahin yung mga ganong bagay, di ba? So, since pinanganak tayo na hindi naman tayo kagaya nila ng mayaman, kailangan natin maranasan yung mga pagsubok
minsan hindi natin alam kung kaya ba natin i-survive. Ang kailangan natin gawin is lumaban. Di ba sabi nga, kapag ka pinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan. Pero kapag namatay kang mahirap, kasalanan mo. Kasi hindi ka nagsikap. Kayong mga nakakaangat-angat, huwag yung sayangin yung opportunity na binibigay sa inyo ng mga magulang niyo. Huwag yung sayangin. Kasi sayang. Sobrang heart-touching nun. Naiyak ako ng bahagya doon. Ayun, so ako naman yung sasagot. Siyempre, kasali ako, di ba? So, naranasan mo na ba yung sobrang hirap na sitwasyon while trying to reach your goals? Yes, naranasan ko yun. Nararanasan ko yan until now. Kasi sa ngayon kasi, siyempre, meron ako mga... wait lang. Meron ako mga goal na gusto kong wait lang. Naiiyak ako eh. Ayun. Hindi ako makapagsalita. Yun, marami akong mga pangarap na gusto kong maabot. Pero gusto ko yung mga pangarap na yun. Yung mga tao na naniniwala sa akin na maaabot ko yun, is makakasama ko din sila na maabot yun. Kaya, ngayon, nabipressure ako. Iba kasi yung pakiramdam na kapag ka merong isang tao or merong mga tao na naniniwala na kaya mo. Na kaya mong abutin yung mga pangarap mo, yung mga goals mo. Ang nararamdaman mo parang nabipressure ka na parang habang dumadaan yung araw, pakiramdam mo parang wala nangyayari. Kahit pagod na pagod ka. Pagod na pagod ka dun sa proseso. Pero hindi mo naiisip sumuko kasi alam mo sa sarili mo na merong mga tao na naniniwala sa'yo. And ayun, sobrang big deal kasi sa akin, no? Kasi sa tinagal-tagal ng mga ginagawa ko, ngayon lang ako nakakita ng mga tao na naniniwala sa akin, na nag-i-invest sa akin, na okay lang sa kanila kahit dumadating yung mga araw na wala kaming kainin. Nakaka-touch lang. Parang true to life yung tanong mo sa atin na pinagdadaanan natin ngayon. Legit. Legit. So, sobrang hirap ng pinagdadaanan natin ngayon. Para yung tanong mo na paano ma-achieve yung goal natin kung hindi tayo dadaan sa talagang sobrang hirap nagsisimula pa lang. Yung nabanggit ni Brother Joshua, foundation. Ito yun eh. Ito yun yung nangyayari sa amin ngayon. Well, dun sa unang question pa lang talagang malalim na tanong na yan. Hard question na talaga yan. Kasi nga, well, honestly, dahil nagbubuo tayo ng ngayon, ng image, ng branding, ng grupo, different characters tayo. Yes. Nararanasan namin ngayon yung hirap, tapos adjustment, iba-iba pang characters. Pero yung understanding natin, at saka yung sa proseso, yan talaga, tine-cherish namin yan. Kaya hindi ko masisisi na umiiyak ngayon naluluha ngayon si Brother Arson. Kasi, lagi namin sinasabi, kahit pagka kumakain na, biruan na nga lang namin minsan yung noodles, tapos 2 pansit canton, hati pa kami. Diba? Sabi ko, napagkikwento namin, kwento na lang to sa mga susunod na buwan, susunod na taon. Kaya nagkaroon ng ganitong podcast. Kasi talagang, honestly, nangyayari. Yun yung namin. Kaya ito yung foundation na sinasabi ni Brother Joshua. So, di ba guys, kilala nyo kami sa Queer Boys. Nagpapasaya, nag-entertain. So, ngayon, di naman sa naging emotional kami. So, ino-open namin guys kung gaano kahirap. Lalo na pag nag-umpisa ka, nagbobuo ng grupo. Hindi ganun siya kaya kung nakikita nyo kami, uy, ganito na si ganito, ganito na si ganito. So, kahit gaano kami kagaling, gaano ka abilidad yung mga knowledge namin. Ang hirap talaga, promise. Ang hirap gumalaw, ang hirap. Sobrang hirap. Kaya guys, kung tatanungin nyo kami sa mga pinagdadaan namin ngayon, syempre hindi na namin sasabihin. Ang gusto lang namin mapasaya namin kayo. Saka, yun, salamat sa mga sumusuporta sa amin. Yan, sana patuloy nyo kami suportahan. Kung hindi nyo lang din kasi alam, talagang sa totoo lang, sobrang hirap nung pinagdadaanan namin. Yung umpisa,
Kung paano kami nag-uumpisa, sobrang hirap. Minsan nga minsan na pag-uusap-usapan namin na tutuloy pa ba natin to? Kasi sobrang hirap eh. Wala kaming pinagkukunan ng pang-araw-araw namin sa pagkain na lang, sa pamasahe namin. Pagkain namin, hindi namin alam kung saan kami kukuha. Kaya minsan nawawalan din kami pag-asa eh. Kaya minsan biruan namin, tutuloy pa ba natin to? Kasi parang sobrang hirap na ng pinagdadaanan natin. Okay, dako na tayo sa second question. Okay. Ito, na-open up to ni Leo bago matapos yung question number 1. So, sasagutin namin lahat to ngayon ng kanya-kanya naming pananaw. So, question number 2. Meron na bang pagkakataon sa buhay nyo na sumuko kayo sa isang pangarap na talagang gustong-gusto nyong maabot? Sumuko sa isang pangarap. Actually, wala naman ako sinusuko ang pangarap. Wala. So, lahat ng kaya kong abutin, inaabot ko. Yung pangarap ang sumusuko sa akin, alam mo yun? Yung pangarap yung sumusuko sa akin eh. Diba? So, sa hirap ng buhay, sa maraming pinagdadaanan, alam ko, kayo rin, lahat ng mga nanonood sa aming viewers namin is may mga pinagdadaanan din kayo. Saka alam ko naman, syempre goal mo. Gagawin mo lahat para maabot mo. Kaso nga lang, yung goal mo hindi o sumasang-ayon sa'yo. Kaya ang gagawin ko, naghanap ako ng goal na sasang-ayon sa akin. Alam mo yun? Tuloy lang na tuloy sa hamon ng buhay. Hanap. Hanggang sa makita mo yung isang bagay. Kasi kaya nga malawak yung, malawak yung mundo. Pilipinas pa lang. Pre ka libutin yan. Pre ka alamin kung ano pa mga pwede mong matutunan, knowledge, diba? Mga experience. Yan, kasi sa experience, diyan ka lalong titibay. So, kaya yung sa tanong mo na susuko ako, hindi. Kung pagod man ako sa isang bagay na yun, experience, knowledge yun sa akin. Yung itong isang bagay na to, napagdaanan ko to. Dumaan ako dito, diba? Balang araw makikwento ko sa mga anak ko, nanggaling na ako dyan. Kaya, kahit gaano kahirap, wag na wag tayo susuko. Hindi ako sumusuko. Just to make it short, para sa kanya, nangangarap siya, pero yung pangangarap niya, kung mapagod man siya, imbis na sumuko, nagpapahinga lang. Tapos laban ulit. Hanggang yung pangarap na lang mapagod, tapos yung pangarap na lang yung kusang dumating sa kanya. Meron na bang pagkakataon sa buhay mo na sumuko ka sa isang pangarap na talagang gustong-gusto mong abutin? Okay. So, ito, medyo cute story to. Nung elementary ako, natuto ako mag-basketball nung grade 4. Nung grade 5, naging varsity ako. Ang height ko nun nasa 5'1 or 5'2. 5'4. Ito nga kasi yun. Pagpasok ko nung grade 6, Akala ko nabawasan nag-Milo Best pa ako Nung grade 4, yung grade 4, grade 5 ako, matangkad na yung 5 flat, 5'1. Oo. So, ang position ko nun is, nasa power forward ako. Yung mga ganyan. So, nandun na, nung grade 6, yan, varsity ako. Talagang sobrang active ko sa sports na basketball. So, ini-imagine ko na, pumasok na si isip ko nun. Kasi tatay ko, 6 flat yun eh. Oh. So, ini-isip, 6-footer. yun nga eh. Tinanong mo na ba papa mo? Yun nga eh. Anyway, yun nga. Pagpasok ng first year, nagtangkara na yung mga kasabayan ko. Ako, 5'2". From power forward, naging small forward ako. Pagdating ng third year, yun na. Point guard na ako. Eh, syempre, di ba, varsity, kailangan matatangkad yan. So, nawala sa dream ko yung pagiging basketball player kasi sabi ko nga sobrang late. Pero, even nung college, nagta-tryout pa rin ako dun sa San Beda College. Sumubok pa din ako. Talagang ako pinupush ko yung dream ko. Ano mo makachamba kahit maliit? Late Tenorio nga, di ba? Oo. Hindi, pero ang ko lang, as in, at least ginawa ko. Even na kalaban mo na doon, height. Diba, sa basketball. So, yun yung isa sa mga dreams ko na tingin ko, hindi lang umayon sa akin. But still, pinush ko siya. Even hanggang nung college, nag-tryout ako nung sinubukan ko yun. Subok lang. Wala namang mawawala eh. Tama? Diba? Tama. So, yun yung isa sa mga cute story ko na may mga pinush ako na dream ko. Tapos, hindi lang din umayo. Gusto ko nang linawin. So, ibig sabihin, ayun yung
pangarap mo na talagang sinukuan mo na? Sinukuan mo na lang. Well, sinukuan, ano na siya eh, siguro yung pangarap na lang din yung sumuko. Or yung, syempre, kung naging kahit 5'10 ako, 5'11 ako, labang ko yan eh. Diba? Pero alam naman natin, in basketball, height is ano eh, diba? Importante. So, kunyari yung height mo, nasa akin yan, ay, naku, sabi ko sa'yo. Diba? So yung mga, pero, some goals or dreams na inano ko, talaga namang, inano ko yan, pinush ko din yung iba. So, yun yung, dun sa question na yun, yun laging tumatatak sa akin na pangarap ko na hindi lang talaga siya umayon. Pero, pinush ko. Pinush mo pa din. Pinush ko So, pa until din. now, nagbabasketball ka Kasi, pa rin. from, Parang from elementary to high school, nagbabasketball ako, nasa varsity team ako, hanggang sa naging team B na lang. Diba? Hanggang sa nung college, nag-tryout pa rin ako. Biruin mo, college ha, kasabayan ko, mga 6'2", 6'3". Height ko, 5'4". Pero still, I tried. Oh. Kumbaga, alam ko naman sa sarili ko na hindi pasok. Pero, ganun kalakas loob ko eh. Diba? Ganun kakapal mukha ako na talagang, sige, subok lang. Kaya nung college ako, nag-tryout talaga ako nun. Kasabayan ko, 6'2", 6'3". Go lang. Yun. That's good. That's a good story. Na kahit na alam mo na, yung ano natin, yung physical appearance natin, like yung height, hindi pa rin naging hadlang yun para i-push mo yung yung pangarap mo sa paglaro ng basketball. Basta sumubo ka lang kahit na hindi na maayon, basta sinusubukan mo, mas maganda pa rin yun. Ikaw, katropang Leo, meron na bang pagkakataon sa buhay mo na sumuko ka na sa isang pangarap na talagang gustong-gusto mong maabot? Meron. Alam mo, ikwento ko lang sa inyo, marami akong pangarap na hindi natupad. Dahil sa papa ko na rin. Kasi yung papa ko, parang may pagkakastila siya. Alam mo, pangarap ko sana maging pulis. Gusto ko mag-aral ng pagkapulis. Yung papa ko, sobrang higpit. Ayaw ko ipagpaaral. Kasi may shop kami nun. Mas gusto niyang mag-focus ako sa shop namin. Kaya yun may experience pa ako sa papa ko na yung pangarap ko, sa kanya, pareha sa basketball. Yung papa ko kasi wala siyang suporta sa akin. Kasi yung papa ko talaga, hindi ko alam kung may pangarap pa siya sa akin o ano. Pero hindi ako, at the end of the day, hindi ako nawala man siya, hindi ako nagtanim ng sama na loob sa kanya. Kasi, yung mga sinabi niya din sa akin, talagang nagagamit ko ngayon. Talaga. Yung tulad ng skill. Actually, welder ako, gumagawa ko ng tricycle. Dahil yun sa kanya. Natunan ko din yun sa kanya. Alam mo, pangarap ko na lang talaga ngayon is yung mabigyan ng magandang buhay yung mama ko. Saka yung mga kapatid ko na nag-aaral pa. Na someday, makatulong ako sa magulang ko. Yun. So, ibig sabihin, yung pangarap na yun, na mabigyan mo ng magandang buhay yung mama mo, matulungan mo yung mga kapatid mo sa pag-aaral, yun na yung pangarap na until now is pilit mong ina-achieve. Yeah, tama. Pangarap ko din maging artista. Ngayon, pero Pero yun, same na din. tinutuloy mo pa din. Hindi mo siya sinusukuan. Siyempre, hindi ko yung susukuan. Meron bang pagkakataon sa buhay ko na sumuko ako sa isang pangarap na talagang gustong-gusto ko maabot? To be honest, sa mga nararanasan ko ngayon, palagay ko, ngayon ko palang pilit inaabot yung pangarap ko talaga. Alam mo, yung marami akong gustong gawin sa buhay. Pero hindi ko alam kung ano ba talaga yung pinaka-gusto ko. Kung ano talaga yung pinaka-goal na gusto kong ma-achieve. Before, naguguluhan pa ako. Pero ngayon, alam ko na kung ano yung gusto kong ma-achieve. Gusto kong maging sikat na content creator, gusto kong maging artista, gusto kong pasukin yung showbiz, gusto kong ipakita yung talento ko sa pagdidirektor, pag-edit. Yung parang ma-show ko yung mga talent ko na meron ako. Kasi naniniwala ako na lahat ng to merong dahilan kung bakit binigay sa akin ni Lord. Hindi niya binigay sa akin to, hindi lang dahil binigay niya, kundi dahil may rason kung bakit binigay niya sa akin to. And I know, itong mga bagay na meron ako ngayon, magagamit ko ito balang araw. So siguro, wala pa akong pangarap na sinukuan, pero meron akong pangarap na pilit ko talagang inaabot until now.
Kasi nalaman ko na kung ano yung pangarap na yun. Actually, brother, nagagawa mo na siya. Sobrang na-appreciate ko nga yung yung mga pagtuturo mo. Actually, nagagawa mo na siya. So, part of the process. Pero gusto ko lang i-ano sa'yo na you're on the way. Na nandun ka na. Tama. Gagawa mo na siya. Kaya, kailangan, tuloy-tuloy lang. Thank you. So, tuloy-tuloy lang tayo. Siyempre, tuloy-tuloy. Hindi tayo susuko. Saka, ayun, dagdag ko na rin. So, napaka, na mga katanungan natin ngayon, no? Sarap magkape. Saan? Sa Mamush Cafe. And so, grabe guys, kung matitikman nyo to guys, mapapayak talaga kayo. Maalala nyo yung mga panahong hirap kayo. Parang gusto ko ng Spanish latte. Makamabutan ng isa dyan. Ha? Okay, so dako na tayo sa third question. Tol, may pagkakataon na bang may mga bagay kang ginib up para lang i-pursue yung pangarap mo? Even sobrang risky nung pagsugal na yon para sa pangarap na gusto mo. Wala pa naman. Wala ka pa namang ginigive up Wala na kahit ano. ginigive up na kahit ano para sa isang pangarap ko. Siguro, wala talaga kahit isipin ko eh. Kasi ako yung tipong tao na happy sa life, yung ano mo yun, yung kahit, Go with the flow. going the flow lang, yung lagi lang ako masiyahin, lagi lang hindi ko pinapansin yung mga bagay-bagay na negative. So, nakakarinig ako na negative, mawala na yun sa akin. Alam mo, hindi ako yung maramdaman, yung saglitan lang, ganun-ganun. Kaya, sa akin, pagdating sa pangarap kung ano yung mapupunta sa akin, yun lang, tatanggapin ko siya. Pero wala akong i-give up na kahit ano. Depende na lang kung pipigilan ako ng mama ko. Huwag mo ako pigilan. Mami Angie. Pero ang pinagandaan sa mga parents ko, sa mga magulang ko, nakasuporta sa akin. No? So, kung saan man ako maparoon, mapapunta, so naka-guide pa rin sila sa akin kahit malayo kami. Yung kamustahan pa lang bilang syempre, ang sarap nun, di ba? Kakamustahin ka ng mga magulang mo. Kahit malayo ka dapat bala ka na sa buhay mo Diba? Pero ngayon, sinusuportahan pa rin ako ng mga magulang ko. Kaya thankful ako sa mga magulang ko. Yan. Kung may i-give up kayo para lang sa inyong pangarap, nasa inyo na yun, huwag nyo nakadamay. yun na pala yun. Oo, kasi wala talaga po Wala talaga. Wala talaga Mabait ako May pagkakataon na ba sa buhay mo na meron kang ginib up para lang i-pursue yung pangarap mo, even sobrang risky yung pagsugal na yun para sa pangarap na gusto mo? Madaming beses, actually merong mga small scenarios. Example, nung nangyari sa akin way back 2019, sobrang nag-adjust kasi ako sa transition ko noon. Kasi bumukod ako sa family. So, syempre, gastos mo lahat. Diba? That time, meron akong cellphone, meron akong laptop. Medyo short sa finances. So, sabi ko doon, ano yung kaya i-give up ko dito sa dalawa? Yung phone or yung laptop? So, nakita ko kung saan ko ma-maximize yung pwede kong gawin. Ang tinira ko, yung laptop. Pero wala akong cellphone. So, for about 3 months. So, di ba, syempre, parang ang tao, normal na sa kanila na may cellphone. Pero, give up ko siya kasi sabi ko, once na may pumasok na opportunity na trabahuin ko, magagawa ko siya on laptop. So, makapag-generate ako. Naisip ko, makapag-generate ako income, mabibili ko ulit yung gusto kong phone. Yun. Then, way back 2021, may sasakyan ako nung 2021. Ganun din. So, sa finances din, nagkaroon kasi ako ng well, honestly, nagkaroon ako ng, hindi ako magaling sa, pagbabudget. So, noong time na yun, though may pumapasok na income, pera, profit, dun sa ginagawa kong project before. So, I need to settle something. So, may kotse ako, kailangan ko i-give up. Kailangan ko bitawan. Nasanay ako since 2011 na merong sasakyan. Yan. So, kailangan kong i-give up yung kotse ko na yun. So, well, na yan at least para ma-settle mo lang, ma-settle mo yung mga finances. Yun. So, yun yung mga binitawan ko noon. Na alam naman natin na yung sasakyan nun is one vehicle or one asset na kung saan kapag meron ako trabaho to achieve my dreams, my goals, makakatulong siya kasi mobilization yan. Pero, syempre, kung magiging hindrance naman,
Yung laging may naniningil, yung mga ganun. So, kailangan may give up yung isang asset para yung mga hindrances along the way, ma-avoid mo. Yun, so give up ko yung yung sasakyan. Actually, madami pa. So, yun yung mga bagay na naging materialistic lang talaga yung mga give up. Okay. Yun, pero yung, basta, madami akong naging madami akong, ito yun parang yung sinasabi mo kanina, dudugtungan ko na yun, yung punchline mo. Pag meron kayong kailangan i-give up, kailangan yung pag-isipan niya ng 5 or more than 5 times. Kung ito ba is, risk yan give up mo risk yan. Pero, eventually, mababalik mo siya, makukuha mo siya ulit, at gagawin mo. Tatrabahuin mo. Kasi pag may give up ka, ibig sabihin, nagkaroon ka na noon dati. At kapag trinabaho mo siya, alam mo na kung paano magkaroon. Katulad nun, yung cellphone. Nung give up ko siya, trinabaho ko yung laptop na tira sa akin, nagkaroon ako ng phone. Yung sasakyan, ganun. I'm on the process na talagang tinatrabaho ko siya ulit para magkaroon ng sasakyan. So, it's the same thing. Dahil nagkaroon ka na ng bagay na yun dati, alam mo na paano magkakaroon nun ulit. Yun. So, para ang give up mo is yung pagiging materialoso mo, yung material things Oo. para sa isang mas magandang opportunity. Actually, assets na siya. Material siya, assets na siya. Na kapag meron ako nun, mas mabilis ko ma-achieve yung mga goals. Kasi nga, yun nga, mobilizations, communication. However, yung kailangan kong i-settle yung mga bagay na naniningil. Kasi nakakabagal yan nakakabagal yan. Pag di mo naman sinettle yan, talagang magiging distracted. So, kailangan mong i-park off muna yung mga material na yan. Focus ka ulit. Trabahuin mo lang ulit yung gusto mong gawin. Then, pagka nagkapera ka, bibili mo siya ulit. Ganun siya. So, yun yung nag-give up ko. Sa pag i-give up mo yung isang bagay, siguraduhin mo na na makakatulong. 'Di ba? So, ayun nga, base sa kwento ni Bro Pravda. So, nakatulong sa kanya, nabayaran niya yung mga dapat bayaran, nakakabawas sa stress. Nga lang, hindi ka nasanay na walang card, Oo, pero still, 'di ba? Ginip up niya kasi nga alam niya makakatulong to sa kanya. So, sa'yo, Tol, may pagkakataon na bang sa buhay mo na meron kang give up na isang bagay para i-pursue yung pangarap mo, even sobrang risky? Sa akin naman, pre, parang yung tanong, parang sa akin talaga yun Kaya gawin. Kasi sa akin naman, pre, ginib up ko yung pag-aaral ko para sa kapatid ko. Yung grabe. Kasi, magpa-first year college ako noon. Yung kapatid ko is graduating ng ND. Masyadong mahal ang ND. Hindi libre yung tuition sa amin. Halos yung nagpapaaral lang sa akin is yung mama ko. Yung mama ko, kasi yung papa ko walang nakwento ko sa inyo. Parang walang suporta Walang suporta yung papa ko na ipursu mo yung, sige, mag-aaral ka, ganito, ganyan. Mag-aaral ka, makapagtapos ka. Wala. Yung mama ko lang talaga. Kaya, sa sobrang hirap, mas pinili kong i-give up yung pag-aaral ko para sa kapatid ko na makapagtapos ng pag-aaral. Tapos, ang ginawa ko hindi naman ako tumampay. Nagtrabaho ako. Doon ako nagtrabaho sa shop ng papa ko. Kaya doon na rin ako natuto sa paggawa ng tricycle. Kahit ano paggawa mo sa akin, pre, yung metal works, kaya kong gawin yan, pre. Kahit mga gate pa yan, kaya kong gawin yan. Hanggang ngayon, gusto ko pa rin makapagtapos ng pag-aaral. In the right time. Yeah, the right time. Siguro sa edad natin, like you, hindi na mahalaga kung gaano katagal bago matatapos ang isang bagay. Ang mahalaga, matatapos mo. Oo. Tama. Hindi natin masabi, soon, kung mag-succeed tayo sa mga ginagawa natin, ituloy mo yung pag-aaral mo. Then, makakatapos ka. Manny Pacquiao, di ba? Tama. Ilang taon na si Manny Pacquiao? 40 na siya nung nakagraduate siya ng college. Ibig sabihin, hindi pa huli ang lahat. Tama. Marami pang oras, marami pang panahon para maituloy yung pangarap mo kung gusto mo talaga makapagtapos. Kung gusto mo talaga. Alam mo talaga pag halimbawa tapos ka sa pag-aaral kasi may kumbaga tawag dito, may papakita ka sa sarili mo.
na hindi ka pwedeng tapakan ng tao na eto ka lang. Tama. Meron akong ganito. Kaya, pero hindi naman sinasabi na kahit meron ka ganyan, wag naman yung manapakan ng tao kahit Oo. Hindi, kasi sa totoo lang, sa Pilipinas, sa totoo lang, hindi naman lahat. Pero, sobrang big deal sa kanila na kailangan nakapagtapos ka. Kasi merong iba dyan na kapag ka nalaman na, ay, hindi ka nakapagtapos, wala kang degree. Parang madali na lang sa kanilang tapak-tapakan ka. yung iba kang tao kasi nakabase sa estado ng buhay mo. Ganun talaga yung real life. Mga Pinoy, Pinoy, pare-parehas tayo Pinoy, pero iba-iba talaga yung ugali ng Pinoy. Ganun talaga yung mindset. Ganun naman talaga Karamihan tao ng mga Pilipino. Pero alam mo nakakatuwa dun naman sa na-share mo. Hindi kasi lahat kaya maging sacrificial lamb. No. Yung ginawa mo kasi is nag-sacrifice ka for the benefit of your kapatid. Tama. Kapatid. So ano dyan, ikaw yung naging sacrificial lamb for the benefit ng ikaganda din ng buhay ng kapatid mo. Na hindi lahat kayang gawin yun. Tama. Hindi lahat kayang gawin yun. Kaya dun sa part na yun, alam mo, kita ng nasa taas yun na someday, talagang ikaw naman. Oo. Kumbaga, inano muna, tawag ito, binigay mo muna yung limelight para sa kapatid mo at sigurado ako na yung kapatid mo, dadalhin niya yan. Na she will never be there. Hindi dun sa ginawa. Diba? So, yun yung tinatawag natin mga sacrificial love. At hindi lahat mo ginagawa yun. Kaya, ang galing mo dun. Kasi naawa na din ako sa mama ko na paano niya itataguyod kaming dalawa na mag-aaral ng college. Mm. Kaya, ayun, hindi ko naman... Hindi, happy lang, di ba? Happy lang tayo. Yun na yun sa... Ang pumasok sa akin sa topic nila diploma or diskarte. Diploma or diskarte. Pero ang ganda ng pag-aaral daw, sinugal niya pag-aaral. Napaka-importante na makapagtapos ka, 'di ba? Kaya ang mga magulang ko gusto talaga ako mapagtapos ng pag-aaral, tapusin ko daw pag-aaral ko. Grade 12 pa lang ako, tinapos ko na. Nakakatuwa dyan is, as sa kapatid, kasi di ba meron mga kapatid minsan na, bakit siya? Bakit? Oo. Di ba? Ganon. Bakit ako yung kailangan magsakripisyo? Pero the good thing about Leo is, okay lang sa kanya. Parang talagang meron siya nung heart na bilang kapatid, handa akong magpaubaya para sa'yo. So, sobrang heart-touching nun. Well, sa ganyan namang klase, darating talaga yung time na ikaw naman. Naniniwala ako doon na merong mas magandang blessing yung ibibigay sa'yo si Lord balang araw. Mas magandang oportunidad, mas magandang hinaharap. So, hintayin na lang natin yung tamang pagkakataon na yung kailan dadating. Pero naniniwala ako na even matagal, dadating yun. Kasi you have a good heart. Saka sa ginawa nila yun na pag-sacrifice. No? Ang makakaintindi lang yan, yung nakikita yung hirap ng magulang. Kasi Tama. yung ibang bata dyan ngayon, lalo pa ngayon, 'di ba? So, alam nila may kaya magulang nila. Yung parang, ayahin na lang sa buhay, 'di ba? So, kasi hindi nila naranasan yung, ano ba yung sitwasyon ng pagiging mahirap? 'Di ba? Kaya yung mga nasa itaas, akala mo kung makapagkutya sa mahirap, ganun kadali maging mahirap. Pero hindi. So, 'di ba nga? So, nagawa niyang mag-sacrifice kasi yung hirap ng buhay hindi madali. So, ngayon pa nga lang, sa bigas pa nga lang, 'di ba? So, tatrabaho ka. Sa amakin mo, magpapaaral ka ng college. Gaano kalaki ang gagastusin? So, kaya guys, sabi ko sa inyo, matuto kayong magtipid kahit na alam nyong may kaya kayo. Hindi, yung iba kasi dyan, malaki yung nila, yung mga allowance. Pero grabe sila makawaldas. No? Alam mo yung Samantala ako, tinitipid ko pa nung dati. alam mo yung viral ngayon, yung pinatulpo niya yung papa niya. Oo. Dahil sa 500. Dahil sa 500 daw Diba? yung... Sipin mo, yung iba ka, wala eh. Nako, kung dumaan yan sa sa sitwasyon ko, yung nagpatulpo na yon. Nako, ewan ko na lang kung makakayanan niyo ba yung pinagdadaan. 500 per day ba? 500 per day? Swerte mo. Uy, 500 ang laki. Diba? Swerte mo. Elementary ako, 6 pesos. Elementary. 6 pesos. Diba? Ilang sa'yo? Ilang baon mo? Umangat. Inventory? Oh. 15. 15 sa'yo. Diba? Elementary ba? Oo. Elementary. 80 pesos. Oo. Pero, Ano po yun? pero, O, tanongin 6 niyo kung pesos. ilang baon ko.
Alam ko yun, sa niyog ng buko, mga yan. Ang baon ko lang talaga, pre, dos. Dos, oh. Pero, Pesos, wala pang almusal yun, pre. pero naabutan mo naman yung sa panahon yung dos, marami pa nabibili. Grabe naman, ganun ba katanda si Leo? Hindi. Asa pa naman ba kayo? May, naabot. 97 lang ako. Ay, sorry. Hindi, pre. Naabutan ko kasi yung piso, may 4 na candy. Alam mo yun? Oh? Oo, naabutan ko pa yun sa amin. Yung bilog? Oo, yung mga gama may... Hindi. So sa akin naman, may pangarap ba ako na, or meron ba akong isang bagay na give up para i-pursue yung pangarap na gusto kong maabot, even risky? Siguro yung buhay ko. Kasi pwede na ako mag-work eh. Marami akong work na pwede kong pasukan. Pero hindi kasi yun yung pangarap ko eh. May ano akong pangarap na gusto kong i-achieve. Ginive up ko lahat yun. Kasi nag invest ako dun sa pangarap na gusto kong maabot. But, well, even sobrang risky nun, naniniwala pa rin ako na lahat ng mga pangarap na yun is may patutunguhan soon. Na lahat ng mga bagay na iniisip ko na dapat nag-work na lang ako. Kung mag-work ako, siguro nakaipon na ako, nakapag-invest na ako, nakakapagpundar na ako ng bahay. Iniisip ko na lang na once na mag-succeed ako dito sa pangarap na pilit kong inaabot, biglaan ko makukuha lahat ng mga yon. Hindi siya basta-basta lang na unti-unti kong paghihirapan. Kasi eto na yun eh. Etong pag-give up ko sa mga oportunidad na meron ako sa buhay ko, ayun na mismo yung parang proseso para dun sa mas magandang pangarap, mas magandang hinaharap para sa akin. Sa madaling salita, kaya doon siya sa pangarap na ngayon na inaana mo kasi masaya ka sa ginagawa mo. Tama. Kasi Masaya din ako sa ginagawa mahirap ko. yung yung nagtatrabaho ka, nakapag-ipon ka, pero napaka-toxic. So, yung wala Tama. yung enjoyment. So, dito, nag-enjoy ka. Nag-e-enjoy so, ako. yun ang punto mo. And syempre, kasama ko kayo, di Yes. ba? Lahat tayo, Stay strong. once na maabot ko yung pangarap na yon, sama-sama tayo sa rurok ng tagumpay. I love you dahil dyan. Gusto ko i-highlight yung sinabi mo na, di ba, mas kinip up mo, kung tutusin, kaya mo na kumita ngayon ng monthly, di ba, may sahod. Doon sa, i-highlight ko lang yung sinabi mo na, ito yung proseso, dahil yan yung pangarap na gusto mo, giniba mo muna yung mga employment. Ito kasi kumbaga self-employment to. That you will earn someday, you will be monetized someday kapag talaga na kuha mo na or nag-monetize na yung mga kailangan mo, nakakita na yung branding mo, as director, editor, di ba? Ito yung proseso na kung saan hindi madaling i-give up. Kasi alam mo bakit? Pangarap mo yan eh. Kapag gusto mo daw yung ginagawa mo, kahit mahirap, hindi ka susuko. Meron kasi dyan yung tipong nagpumasok sa trabaho. Tapos, nag-apply na, sabi, willing to learn, willing to adjust, di ba, yung mga ganun. Pero nung nahirapan na, ayaw na gawin yung mga ganung bagay. Nahirapan na, puro reklamo na, puro rants na, di ba? So, makikita mo yung difference nung bagay na pangarap yung ginagawa mo, yung binubuo mo, also dun ka lang sa gusto mo lang makasurvive. Kung tutusin, high risk and high reward tong Tama. yung Tama. sabi mo, Yeah. high risk and high reward yun. Pero hindi ka madaling susuko dyan kasi alam mo, ito yung proseso ng gusto mo talaga, ng pangarap mo talaga. Yun. Kaya kahit anong struggles, kahit anong hirap, kikita ko na ibubuntong hininga mo lang yan tapos bukas grind ulit. Di ba? Yun. Power. Ng lahat may patutunguhan, di ba? Power. Next question. Okay, daw na tayo sa next question. Karoktong ulit nung pangatlo. Meron kayong mga sinabi na talagang tugma din dito sa pang-apat na tanong. Tingin mo ba, may patutunguhan yung lahat ng mga ginagawa natin ngayon? Para sa akin, 100% sure ako. Wow. Kasi kaya nga nag-sacrifice, di pa rin ako umuwi sa bahay. Kasi alam kong meron at meron. So gusto ko mapadali, gusto ko mag-boom, gusto ko mag-grow. Diba? Kung wala mong patunguhan, at least trinay. Kung hindi mo itatry, paano malalaman kung magbo-boom to? Diba? Kaya nga hanggang ngayon, lagi lang bigay lang ng bigay ng best, 100%. Kung ano yung best mo, ibigay mo. Hindi ko na sinasabi, bala na si Batman, bala na, basta may guide ka ng nasa itaas, diba? Bala na yung kung sa future ako, basta sinasabi ko lang lagi, tuloy lang sa amin ng buhay. Kung saan ako dadalhin, doon ako. At ang kinagandaan, dinala ko dito.
sa tropang Choir Boys, mga brother. Yan, di ba? So, kaya napakasaya ko na nakilala ko rin kayo, di ba? Kasi wala naman ako dito kung wala kayo, di ba? Wala to, hindi to na buong tropang Choir Boys. So, kaya napaka-thankful ako na stay strong pa rin tayo. So, tagal na natin, magmamansa rin na tayo. Wala tayong anniversary. Oo, no? wala Dapat anniversary magka-anniversary tayo. Wala tayong Set natin. Oo. yan. Gawa natin ng date kung anong date. Ayun, guys. Pag-meetingan natin Oo. kung anong date. Ayun guys, invitado kayo. Ayun, kaya para sa akin, tumagal kami na ganito, mas tatagal pa. Hanggang sa mamatay kami. Hanggang kamatayan na to. Pero take note, pagpatay na kami, matik, successful na tayo. Pagpatay na Diba? tayo, Oo. saan kukunin yung kape? Oo. Sa Mamush Mamush Cafe. Cafe. At take note, may tinapay na rin sila nun. Oo, may tinapay Ayun, na. tinapay. Perfect. Sponsored by Mamush Cafe! Yan, diba? So sa akin, meron na. So sa akin, lahat ng hirap natin dito, lahat ng pagod na binibigay natin, nandiyan na tayo. Diba? Basta lagi lang tandaan, tinatatak ko lang sa sarili ko, wag lalaki ang ulo, Tama. bigay 100%, diba? Yan, dyan- Saka yan- babalik kami yung mga taong nakatulong sa'yo. Tama. Alam mo yun? Yan yung gusto ko na mangyari sa atin soon. Even umangat tayo ng sobrang angat na angat, walang lalaki ang ulo. Oo, hindi lalaki ang ulo. Saka, Hindi lalaki yan, pre. Oo. Ganyan. Mali. Allah. Yan na yun. yan na talaga. Saka, ayun, kung darating man kami sa punto na mangunguta kami sa Bombay, joke lang. Walang ganon. So, yun, nasa akin, 100% mag-grow tayo. Saka hindi namin kakayanin yun, guys, kung wala ang suporta nyo. Yan. Yes. Para sa'yo, tingin mo ba may patutunguhan lahat ng mga ginagawa natin ngayon? Ako, oo. May mga makikita mo, yung ibang tao, may mga nakapaligid sa'yo, or even family mo. Minsan sila pa yung nagsasabi na, diyan ka ba talaga? Mag-grow ka ba talaga dan? Every people has different perspective on one situation. Ganun talaga lagi. Kaya mo ginagawa to, kaya ka nandito ngayon. Kasi may nakita kong something na alam mong mag-grow ka. Tama? Pero yung ibang tao kasi, some friends, some relatives, or some or mga mutual friends, tinitignan nila, ay, ano din yan, susuko din yan. Ay, hindi naman talaga para siya din. Diba? We have different perspectives. Kung paano natin tinitignan yung bagay na gusto mo i-achieve. Diba? Parang ito, may papagawa ako sa inyo. Turo kayo sa taas. Yan. Taas siya pa. Yan. Tapos, paikutin nyo siya clockwise, pa ganun. Pakanan. Oo, pakanan. Sige, dahan-dahan lang. So, ano nakikita nyo? Pakanan yun, di ba? Pakanan. Ngayon, tuloy-tuloy nyo lang yun, pero ibaba nyo siya. Sige, baba pa. Ngayon, ang tanong ko, pakanan pa rin ba siya? Clockwise pa rin siya o counterclockwise? Pakaliwa na. Pakaliwa. Di ba? Ngayon, isa lang yung ginagawa natin. But some people, they have different perspective. Iba yung nakikita nila sa nakikita mo. Oo. Pero isa lang yung ginagawa mo. Ganun siya. So, kung may nakita ka dito, nakita mo mag-grow ka, tuloy mo lang yan. Kailangan mo may maunawaan na bakit ka sinasabihan ng parents mo na umuwi ka na lang dito or sabihan ka ng kaibigan mo na magtrabaho ka na lang. Diba? Kasi, syempre, iba naman din yung nakita nila sa trabaho nila. Iba din nakita ng parents mo, paano din sila nag-prosper. Diba? So, ikaw, kaya mo ginagawa to kasi may nakita ka din na something na tingin mo, dito mo makukuha yung pangarap mo. Yun. So, kailangan mo lang din maintindihan na, na yun yung pananaw nila eh. Yun yung pag-uunawa at yun yung nakita nila. Pero sundin mo pa rin kung ano yung nakikita mo dito. Ang importante, malinaw. Okay? Hindi mo pagsisisihan kasi decision mo yun. Decision mo yun. At saka nakitaan mo yung sarili mo ng potential dun eh. Yun. Ang importante lang, dun sa nakita mo na yan, malinaw sa'yo na yan ang gusto mo. Ayun. So, para kay Kuya Kram, lahat ng to may patutunguhan. Huwag natin isipin kung ano yung iisipin ng iba kasi bawat tao naman may kanya-kanyang perspective sa buhay. May kanya-kanyang point of view. So, para nga sa kanya, 'di ba? Kung sa iba pakanan, yung ginawa natin kanina, pero para sa iba pakaliwa. Kung titingnan mo na siya sa ibang anggulo. Ikaw, Utol Leo, tingin mo ba may patutunguhan ng lahat ng ginagawa natin ngayon? Sa akin, ilang percent sa'yo? 100. 100%. Turo kayo sa taas.
Pero kasi, paikot din nyo. Mga baliw. Kumbaga, yung sabi ni Joshua, 100% may patutunguhan. Sa akin talagang clear na mayroon tayong future sa ginagawa natin. Kahit na minsan dumarating na sawa na ako sa pagmumukha nyo. Talagang So, amoy nyo. Minsan, nakakalimutan ko na ngayon yung yung baby loves ko dahil sa inyo. Parang, si Arson, pag natutulog kami na magkayakap. so yun. Kaya Tabi-tabi talaga, kami natutulog. tabi-tabi kami natutulog talaga. Minsan si Joshua, pag natutulog, nga. Kaya, naniniwala ako na lahat ng bagay na ginagawa natin, lahat ng pagsubok na pinagdadaanan natin ngayon is makakamit natin yung balang araw. Yes. Yeah. 100%. 100%. Taas mo kami. So, yun. Sa akin naman, tol, hindi ako mag-i-invest ng sobra sa inyo. Hindi ako mag-i-invest ng sobrang time, ng sobrang, yung pagod, di ba? Naisipin mo, edit ako ng edit, pinagpupuyatan ko. Kasi naniniwala ako sa mga kakayahan nyo, ng bawat isa sa inyo. Naniniwala ako na lahat ng mga talento na meron ng bawat isa sa inyo, may patutunguhan. Kaya ako, kahit na nahihirapan ako, tuloy-tuloy. Kasi naniniwala ako sa inyo eh. Naniniwala ako na kaya nyo. So, naniniwala din ako na lahat may patutunguhan. Kaya talagang invest ng oras, ng panahon, kahit sobrang nakakapagod. Kasi naniniwala ako na may patutunguhan tayong lahat. Yes! Turo ka sa taas eh. Basta. Power! Yan, tawag dyan. Pigot mo. Oy! Daw na tayo sa last question na to, guys. Last question. So, ito ngayon. Ngayon to. Ngayon. Nangyayari ngayon. So, habang inaabot natin yung mga pangarap natin ngayon, ano yung nararanasan mong struggles? Ngayon, sa akin, ayun nga kasi, ayun, malayo sa pamilya. 'Di ba? So, nami-miss ko man, pero sabi ko sa sarili ko, ang hassle kung babiyahe ako Pakalokan to Cavite, 'di ba? So, nakakapagod. So, ngayon, isa na 'yon sa malayo ako sa family. Pero ang alam ko sa sarili ko kasi, kakayanin ko. Kaya nag-i-stay pa rin ako. Pero, ang hindi nila alam, so may one time na, syempre, as a tao, 'di ba? Naglalabas din ako ng sama ng loob. Kumbaga, pagod na, hindi na kaya, hinang-hinana, 'di ba? Yung alam mo 'yon, yung ganun pagod. So iniyak ko 'yon. Kasi sabi na, pag umiyak ka, mahina ka na. Hindi, nalalabas mo nga, doon ka lalakas eh. So nare-release mo yung mga masamang nasa utak mo, diba? Mga ganun. So sa akin, yung nararanasan kong ngayon na struggle sa buhay ko, marami. Kasi gusto ko talaga kasi mag-boom pero alam ko kasi na hindi mabilisan talaga. Ayun talaga yung pinakagusto ko. Gusto kong balang araw, mabigyan ng, yung alam mo yun, yung mapasaya kong ng sarili kong income, yung parents ko, di ba? Pero hindi pa na so kasi saktuhan pa lang tayo. So, ngayon, may mga problema rin talaga, pero laban lang. Sabihin, laban lang sa tiwala lang sa may kapal. Yun lang talaga sa akin. Laban lang. Okay. So, yun, pinopoint out pa rin ni Joshua na yung may mga struggles na nararanasan ngayon kasi syempre nag-uumpisa pa lang tayo. Pero tinutuloy niya pa din kasi pangarap niya din na balang araw is mabigyan ng magandang buhay yung magulang niya. Kasi, katulad ni Joshua, ako kasi parents ko, sobrang supportive din sa akin eh. Even yung mga post natin, talagang wala silang ginawa, kundi mag-share eh. So, nakakatawa lang din, kaya gusto ko masuklian din yung mga ginagawa nilang ganun para sa akin, balang araw. So, para kay Kuya Crab, ngayon, ano yung mga nararanasan mong struggles habang inaabot yung mga goals natin? Ako, particularly, sobrang namimiss ko yung anak ko eh.
Yun ang pinaka-struggle ko talaga right now. Kasi she's 6 years old, heading 7. Tapos, since magkalayo kami, parang pakiramdam ko nga para akong OFW. Pero for that 6 years, makadadi talaga yun. Kaya nagkakaroon ako ng nung ito, ang layo niya, na para akong merong lost energy kasi alam mo kung sa sarili ko na nung kasama ko siya, sobrang ramdam ko nandiyan siya, fired up ako. Ngayon din naman, parang naging inspiration pa rin naman sa akin lalo ngayon na hindi ko siya nakakasama kasi ang layo. Diba? Kumbaga isa din sa naging sacrifice ko yun. Naging struggle talaga sa akin na yung gabi-gabi na miss ko yun. Kaya makikita nyo, diba, yung my day ko. Diba, like kung gusto ko siya makausap. So yun yung isa sa mga struggle ko na meron akong lost energy kasi nga miss na miss ko na si Martina, yung anak ko. However, kaya ako naman din ginagawa to kasi alam ko na eventually magpa-prosper. May magandang mangyayari na tingin ko, makakabawi talaga ako sa kanya. Yun naman yun naman yung other side of the coin. Pero yung nilalabanan ko yung daily na na somehow depression. Ayoko kasi ako kasi medyo positive mind, yung mindset ko talagang Positive thinker. positive thinker talaga ako eh. Pero kasi somehow mayroong pumapasok na depression kasi nga miss mo na siya. Iba na yun kasi lalo pag may anak na. And mararanasan nyo rin yun lalo na pagka na rin kayo lalo na may anak kayo. Iba yung iba yung gigil kasi na magtrabaho ng isang magulang. Kaya naiintindihan ko din yung mga magulang diyan. Iba yung lalo na yung maaga kayo nagkaanak, yung mga ganyan. So, iba yung trabaho, iba yung grind ng meron ng anak kasi meron ka ng binubuhay, meron ka ng inspirasyon. Talagang hindi pwede yung na pa-chill-chill ka lang. Hindi pwede, dapat wala ka sa comfort zone mo. 'Yon. So, ako ngayon, wala ako sa comfort zone ko kasi wala nga din wala yung isang nagko-comfort sa akin which is yung anak ko. So, definitely makikita mo pagkagising ko, bukas ng laptop, grind na, tingin na ako ano yung pwedeng maging meetings, mga ganyan. Kaya, kailangan pag trumabaho ka, pag meron kang gustong i-achieve, dapat wala ka sa comfort zone mo. Kasi alam mo na magiging fruitful yan dun sa itong ginagawa mo na yan. Sabi nga, di ba? It always seems to be impossible until it's done. Yun. Ganda nun. Yun lang. Tsaka yun nga, yung nabanggit mo yung about depression. Ang depression kasi talaga kahit anong pilit mong gawin, kahit gaano ka positive thinker, once na tinama ka ng depression, hindi mo yan mapipigilan. Kasi parang pakiramdam kasi yan eh, parang pakiramdam din. Na halimbawa, kinurot kita. Pag kinurot kita, di ba masasaktan ka? Pwede mo bang isipin na hindi ka nasasaktan? Nararamdaman mo na kinurot kita. Parang ganun lang din yung depression. So, hindi talaga siya mapipigilan. So, dako na tayo kay Utoleo. Ikaw, Tol, ngayon, habang inaabot natin yung mga goal natin or yung goal mo, ano yung mga nararanasan mong struggles? Financial. Pinaka-struggle. Pinaka-struggle natin talaga yung Tama. financial. Kasi, mahirap talaga pag wala tayong pera eh. Diba? Hindi natin alam kung paano tayo kakain. Diba? Paano natin na kumain. iisip natin, ano kaya ulam natin bukas? Ano kaya May pang-ulam pa ba may tayo? pang-ulam pa ba bukas? tayo? Di ba, biroon na natin bukas? Pero pero sasabihin ko sa mga natin na naputulan kami ng kuryente. Naranasan namin yun. Naranasan na yung maputulan ng kuryente. Naranasan namin maputulan ng tubig. Dahil nga wala kaming financial, wala kaming mga trabaho. Kaya hindi naman sa gusto kong umalis na parang iwan kayo. Pero kailangan kasi para may panggastos tayo. Kaya kailangan talagang sakripisyo, tulungan tayo. Na yun, sana magkaroon tayo ng ng budget
yung sinasabi niya na pag-alis, kasi di ba nandun kami sa hub. So, umaalis siya for some projects. Umaalis siya sa hub. Pumupunta siya sa malayo. Di ba, nasa norte ka, di ba? Ayun. So, yun yung sinasabi niya na pag-alis. Hindi yung umalis sa grupo. Ibig sabihin niya is umalis dun muna sa hub temporarily para dun sa project sa labas. So, yun talaga yung pinaka struggles na pinagdadaanan natin ngayon is yung financial problem talaga. Pero naniniwala ko na kaya natin to. Diba? Oo naman. Turo kayo sa taas. Power lang, power. So, balang araw yung mga ganyang problema is pagtatawanan na lang natin. Saka, ayun, sabi nga, di ba? So, kung kumikita man kami na malaki, panggastos pa rin, di ba? Kaya, darating din sa punto na magbo-boom din talaga tong tropang to. Saka kung halimbawa man na mag-boom tayo, gusto ko rin makatulong sa ibang tao. Yes. Tama. Yan talaga. Yun yung Isa gusto sa ko. mga goal ko yan. Isa yun sa goal ko na makatulong din ako sa mga taong Magka-charity tayo, boy. Oo, gusto ko yung makatulong sa mga nangangailangan. Gusto ko yung mga yung mga matanda na nagtitinda pa sa kalsada. Oo, yun yung mga gusto ko. Yun tulungan. yung gusto ko. Nasana balang araw na makamit namin. Ang tawag doon, pass it forward. So, pag nagkaroon ka na ng blessing, ikaw naman yung gustong tumulong. So, yan yung kwento na, actually, may movie niyan. Ang title, Pass It Forward. Yun. Pwede nyo panoorin yun para makita, maramdaman nyo yung gustong mangyari namin. Ni Leo, yung binabanggit ni Leo. Well, soon. Di ba? Sana. Naniniwala naman ako na magagawa namin yun. Sa tulong nyo, mga kaibigan. Tulungan nyo kami. Tulungan nyo kami. Sarap talaga ng kape. So, sa akin naman, ang nararanasan ko na struggles ngayon sa mga nangyayari, parang idadirect ko lang doon sa pinaka talagang feel ko is nararanasan ko. Alam nyo ba guys, every time na nakakatapos ako ng edit, umiiyak ako. Alam nyo ba yun? Hindi nyo alam, di ba? Every time na nakakatapos ako ng isang content, umiiyak ako. Kasi minomonitor ko yan. Minomonitor ko yan kung ilan na yung reacts, ilan na yung views. Tapos kapag konti pa lang, umabot na ng 1 oras, mga nasa 10 pa lang, 15 pa lang, nasasaktan ako. Kasi pinaghirapan ko yun eh. Yun siguro yung parang struggle na nararanasan ko ngayon. Yung halimbawa, inedit mo siya ng 1 buong araw, inedit mo siya ng 3 araw, tapos nung in-upload mo na, ganun lang yung makukuha mong mga reacts, yung mga comment, yung views. Parang nasasaktan ako na, yun na yun, pinaghirapan ko ng ilang araw to, ini-expect ko magbo-boom. Pero, still, even ganun, alam ko naman nakasama sa proseso yun. Na dadating at dadating talaga sa ganung punto na hindi talaga pag-upload mo, boom agad, marami agad reacts, marami mataas agad yung engagement. Naiintindihan ko yun. Yung proseso lang talaga yung masakit para sa akin. Yung mga nangyayari, yun yung masakit para sa akin. Na talagang even gaano kahirap yung ginagawa mo, gaano kadaming effort yung ginagawa mo para sa isang bagay. Darating at darating talaga sa time na makikita mo na yun lang. Mapapasabi ka ng yun lang. Pero, well, naniniwala pa rin ako soon na darating talaga yung time na yung mga ginagawa natin is makikilala. Magbo-boom. Diba? Kaya, yun, na-share ko lang. Yun, umiiyak ako every time nakakatapos ako ng edit. Legit yan. Yung inedit ko kanina, yung inedit ko yung natapos ko, lahat yun iniyakan ko pagkatapos ko ma-edit. Actually doon sa ginagawa natin na to kasi we are content creators, no? Pwede natin ihalimbawa yung being a content creator, pwede natin ihalimbawa sa isang farmer. Ito kasi ginagawa natin na to, sa simula makikita mo lang na parang, ay wala pang reactors, wala pang likers, di ba? But eventually, it's part of the process kasi nagtatanim ka nga. Hindi naman yung pag nagtanim mo is kinabukasan dyan, may inaani ka na. Tama. But eventually,
it is something na kapag sumikat ka na, or nakilala ka na, or nagkaroon ka ng tinatawag nating break, pag nakuha mo na yung break mo, makikita mo, babalikan nila yung mga videos kung paano ka nagsimula. Isa sa mga naging ko doon is, syempre, fan ako ni Kong TV. Kong TV. Nung pandemic, hindi ko naman talaga yun kilala eh. Pero nung pinanood ko yan, binalikan ko yung mga videos niya kung paano siya nagsimula. At mapapansin mo, yung mga videos niya nun, malaki yung yung viewers na. Nung time pa na hindi pa siya na-monetize, pero makita mo, lumaki din yung audience, yung viewers, yung views. Tama? So, etong mga tinatanim mo na to, lalo na siyempre, direct Arson, yung pag-iyak mo na yan, definitely, months from now, years from now, iiyak ka ulit. Pero tears of joy na. No? Kasi na yun eh, makikita mo pag yung nakuha na yung break, Andun na eh. babalikan nila lahat. Paano tayo nag-start, paano kayo simula, paano kayo nabuo, ano yung mga videos na to, di ba? Babalikan lahat yan. Parang farmer lang din. Na nagtanim ka ngayon, but 6 months, 8 months, year from now, aanihin mo din. Ganun siya. Aani tayong lahat. Yes. Ay, nito. Kaya guys, yung pagod namin lahat, so darating din to sa punto na magbo-boom kami. So, hindi napakadali. So, mga nakikita yung mga nagko-content creator, hindi madali maging content creator, lalo pat kung, may problem. Sa time din ng bawat isa. Pero, laban lang talaga. Gusto ko lang idagdag sa inyo na sana suportahan niyo po kami sa lahat ng ginagawa namin. Hiniling ko po sana na tulungan niyo po kami na maabot yung pangarap namin. Sa halimbawa, maabot namin yung pangarap namin, ibabalik din namin yun sa ibang tao na nangangailangan din ng tulong. Leo Morales, takbo bilang milyon. So yun, guys, yung like nyo, yung reacts nyo, yung pag-nood nyo sa mga video namin, sobrang malaking tulong na sa amin yun. So sana tuloy-tuloy lang and sana mas madagdagan pa balang araw. Hindi kami susuko na hindi kami titigil na gumawa ng mga contents para mapasaya kayo, para ma-entertain kayo. Tuloy-tuloy lang kami, lalaban kami hanggang dulo. Yes. Gusto ko lang din idagdag yung mga companies, friends, at mga kaibigan na talagang, lalo ngayon nagsisimula, ang Queer Boys, tumutulong talaga. And particularly, yan yung si Mamush. Yeah. Mamush Cafe. Mamush Ayan. Cafe. Mga nag-sponsor. Si Ate Ria, si Chef. Yan. So, nung pinakilala ka agad sa kanila yung Queer Boys, they didn't hesitate na, sige, tuloy-tuloy nyo lang yan. Mag-schedule kayo dito. Binigyan kami ng schedule, yung mga tulong nila. And sa pag-like, sa pag-promote, yun. So, very na-accommodate at na-accommodate kami at na-appreciate din namin yung yung support. So, Yes. we are very thankful dito sa Mamush Cafe. Sabi nga yung brand nga nila, this is not your average coffee house. Kasi so yung pag sinabing hospitality, eto 200% tong Mamush Cafe. So we are very thankful na yan sa partner and sa management and employees, staff ng Mamush Cafe. Tsaka si Ayun, saka nagpapasalamat din kami sa isa rin na sumusuporta sa Tropang Queer Boys, yan ang 767. Yan, maraming salamat sa inyo, sa lahat ng bumubuo ng 767 at sa owner ng 767 at sa pinaka the best namin na saludo kami sa iyo, si Sir Emil, yan, ang manager ng 767. Yes. Kung may time kayo pumunta sa 767, pwede nyong i-check sa kanilang Facebook page, yan 767, kung saan sila nakalocate. Saka, 767 Club. Saka, napaka-enjoy doon guys. Every Saturday, nandun ang Tropang Queer Boys. Sana ma-meet namin kayo. Yan. Ayun, so isa din sa mga sumusupport si K-Cart Ramyon. So
So, kung gusto nyo din magkaroon ng small business na Korean, yan, so you can also check their page, yung K-Cart PH or yung Korean Ramyon by K-Cart. Yan. So, yung mga gusto mag-business or for collaboration, sponsorships, yung mga small business na gusto makipag-collab with Queer Boys, we're open as long as legal as long as legal, yan. So, open tayo sa mga projects yan. We can discuss, tapos punta lang kayo sa page ng Tropang Queer Boys, then upuan natin. Yes. Saka dagdag ko lang din sa Front Row Family yan. Sana soon is makasama rin dyan ang Tropang Queer Boys yan. Kay Sam Bersosa yan. Shoutout sa inyo. Ayun, so for short, maraming salamat dun sa mga sumusuporta sa Tropang Queer Boys, sa mga nanonood, sa mga nagre-reacts, and sa mga talagang nakikipag-ex-deal sa amin kasi sobrang laking bagay nun para sa amin. So, Mamush, 767, so, K-Cart, sobrang thankful kami sa inyo kasi even hindi pa kami ganun kakilala, is, yun nga, pinakamagandang word dun is hindi kayo nag-hesitate para tulungan kami or para suportahan kami. So, sobrang salamat sa inyo. At hindi ito yung huli, Hindi ito yung huli. Marami pa kami mga podcast na gagawin soon. So, kung meron sa inyo mga gustong magbigay ng mga katanungan na pwede namin sagutin, pwede kayong mag-comment sa comment section. Sa mga gustong magtanong sa amin, kahit anong klaseng tanong yan, sasagutin namin para sa inyo sa mga susunod na podcast. Saka guys open po kami sa collaboration yan, Tropang Queer Boys. Saka sa mga gusto mag-sponsor or free rin kami sa pag-endorse guys. So, just DM our page lang, Tropang Queer Boys yan. Yan, nayakan mo sa yan. So yun, open kami for collaboration guys. PM nyo lang yung page namin and let's talk about it. So, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, we are Tropang Queer Boys. Babush! Power!